Oh, ito. Bubuim. Napahiya dyan sa Davao City sa pagbisita po niya, opening sa Build program sa Bukana Bridge dyan sa Davao City na proyekto po ng former President Rodrigo Roa Duterte ni inainangkin ng mga hinayupak. Bago po natin i-play yung video na talagang pahiyang-hiya po siya dito, pakinggan po muna natin yung interview ni Bungit na talagang grabing fake news tong hinayupak na ito, no? O ito, ang sabi niya, inaangkin po nila itong proyekto ng Build program ng previous admin. Nagpa-interview po siya. Pakinggan natin, pasensya na po kayo sa interview, pangiwi-ngiwi, pautal-utal ha, pero hindi na ng konti para maribat natin siya. Para sa mga bubonistang tanganista, patas tayo dito, nagpipli kami ng video, kahit magkangiwi-ngiwi yung amo ninyo, amirisi kayo, kailangan po natin pakinggan para meron po tayong basihan sa ating pagdibang sa mga inaangkin po nilang Bukana Bridge dyan sa Davao. Kumita pa nga sila dyan eh. Isipin naman, takin mo, hindi nila proyekto, pero kumita sila. Ito, pakinggan natin, oh. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito ay sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras. Sinabi niya kasama ito sa buong bypass na ginagawa sa Davao City. Wala pa pong pinapagawang bypass road itong si Bongbong Marcos sa Davao. So, ibig sabihin, siya na po mismo nagsabi na kasama sa bypass. So, ibig sabihin, ng panahon ng previous admin Duterte, yung mga bypass road na yan, ginagawa ho. So, isa na po itong Bukana Bridge. So, dito pa lang, naliwanag na ho na itong tulay na ito na binuksan ni Bungit ay under Build program. Pero baka para makumpleto pa tayo mamaya, maglalabas tayo ng datos. Pakinggan po natin ulit yung ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. At malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasok tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Kaya ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Sabi niya, na-approve ito nagsimula, na-approve ito ng July 2022. Okay, tingnan mo ha. Dito pa lang makikita mo na ito ay part ng Build program. July 2022 na-approve. Kailan ba siya umupo? Anak ng kagwang. Ano, mga bubunisang tanganista, gusto nyo pa? Pagpatuloy pa ba natin? Siya na po nagbulgar na hindi niya proyekto. July 2022 na-approve. So ngayon, kakaupo pa lang niya, approve agad yan? Ano? Gusto nyo? Okay nila. Huwag na po kayong makipagdebate sa amin. Alam na namin eh. Siya na nga nagbubulgar. July 2022 na-approve siya. Ibig sabihin, ang negosasyon ito, nagsimula ang proyektong ito para magawa dyan sa Davao City ay yung previous admin Duterte. Natapos na yung negosasyon at approve noong July 2022. Kaninong proyekto? Kay Bangag? Anak ng kamote, puro ghost projects yan. Puro poste lang yan eh. Nga, talayo. Nagsimula ito ng 2023. Early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya nagsimula ang construction noong 2023. May ribat natin yan. Pero kangiwi-ngiwi sa dyan, Hindi na mabanggit-banggit ang Dear Duterte admin ng proyekto. Talaga. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang narinig nyo, natulungan naman tayo ng ating mga Chinese contractor. Puta, Chinese contractor eh. Chinese project din yan.
Philippine-Chinese project. Diyan pa lang ho. Sino bang si Raulong Chinese na makipag-negotiate dito sa kay Bongbong Marcos na proyekto? Kalaban nga niya eh. Kalaban nga ni Bubuim ng mga tanganistang bubunista ang Chinese eh. Tapos bibigyan kayo ng proyekto. Maliwanag ito ay proyekto ng Duterte admin. Kangiwi-ngiwi ka na dyan. Ganda ng technology nila, kaya napakabilis. At marunong talaga silang magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure, na mabilis at Puring-puring ang Chinese dyan. Magagalit yung mga bubunistang tanganista sa'yo. Sige ka. Mawalan ka ng supporter, sana ka ng kagwang ka. Kasi kami, sinasabihan kami pro-China. Pro-China din naman si Buboim eh. O paano yan, mga tanganista, ayaw nyo na kay BBM kasi pro-China siya. Inori yung inchik eh. Ang gagaling daw. Mabilis ang gawa. Kalidad daw eh. O paano yan? Galit na kayo sa amo nyo, sarili nyong amo. Mga lo nyo. Yan kasi, wag magalit-galit sa China eh. Nakikinabang nga ho tayo eh. O ngayon, galit ka sa China, pero iyan, yung proyekto na yan, mga Chinese yung gumawa. Expert talaga ang mga Chinese pagdating sa tulay. Kahit bundok, kaya nilang gawa ng kalsada tulay na hindi sisirain ng bundok. Ganon ang China. Pero ngayon, luhod ka ngayon, anak ka ng kagwang, puring-puring mo ang incheck. Pero mga supporters mo, mga ensaymada vloggers, galit sa incheck. O ano na, puro China tayo ha? Ito lang nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the four major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao. Lolo mo! Anong legacy projects? Legacy project mo yan? Putak na nakakatapos mo lang magsabi na July 2022 natapos yung negosasyon. Na-approve pala July 2020. Tapos legacy project mo, lolo mo. Yan ay legacy pa rin ng Duterte. Tatak Duterte, huwag mong ipilit yan. In its environs. So nakatapos na tayo marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Legacy project. Di ba po yung legacy project nyo, flood control, puro ghost nga lang. Again, nalinawin natin, yung proyekto po na yan ay under build program. Hindi po yan legacy project ni Bangag. Yan ay build Duterte legacy po yan. Ayan oh. Mas tumaas pa nga yung budget yan. Umabot ng 3 billion eh. Ayan oh. Yan ay balita noong October 3, 2018. Chinese to undertake 1.5 billion Davao Bridge project. Ayan oh. Davao City, the Chinese will help build the city's 1.5 billion Davao River Bridge Bocana project. Yan ang maliwanag dyan. Magkano po pinunduhan nga magkano po yung pundo na sinabi nila? 3 billion. Anak ng kamote, nag-kickback na naman ito ng 1.5 billion. 3 billion lang pa daw ni Tatay Digong. Anak ng kamote ka naman talaga, bubuim. Bubuim! Pati ba naman dyan kumita ka? Tanginang, nagkakitaan mo yung inchik ha? Ito. Okay, for your information, madali lang po hanapin ang totoong kwento ngayon. Meron na pong chat GPT, dyan na po kayo magtanong. Wag po kayo kay Bubuim sa mga ensaymada vloggers magtanong. Dahil nga, matik yan, fake news yan. O ito po ang totoong kwento. 2018, planning stage DPWH had a long-term plans to improve Davao East-West connectivity. Ayan ha. Bocana Bridge was identified as part of the future Davao City Coastal Bypass Road, Coastal Road. Ayan, nakasama yan sa Coastal Road.
itong Bukana Bridge ngayon na inangkin ni Bangag. 2018 po ito early feasibility studies and conceptual designs were prepared so it could be proposed for foreign funding. So ngayon, nagawa na lahat ng plano patungkol dyan ng 2018, no? 2018 formalized under Duterte administration. So pagdating ng 2018, nagkaroon ng formal na talaga na pag-uusap dito. Kasi 2018 din yung planning, walang nakalagay dito na date. Basta 2018 formalized. The Philippines in China signed and exchange of letters of the China aid localized projects including the Davao River Bridge, Bukana Bridge. Pumirma. Yung 2018 nagkaroon na po ng permahan ang Pilipinas at ang China. Aba, siyempre, kaibigan natin yung China that time. Mabigat yung pagkakaibigan natin. China grant funding. This officially placed the project under China grant funding, not a loan. So, hindi po to utang. Talagang pinunduhan po talaga to ng China. Ano, sarili talagang pera nila. Walang utang. Parang dunit ba ho ito? This happened during the height of Duterte's Build program PH in China Infrastructure Cooperation. Anak ka nang gagawang kabubuim. This is why it was formalized in 2018. The Duterte administration was actively securing foreign grants for large infrastructure in China, was offering aid for bridges outside Metro Manila. Kasi meron sa Binondo Bridge, Chinese din ho yan. Design 2019 to 2022, design review and release, detailed engineering designs underwent revisions. Right of way in coastal alignment needed adjustments. 2020 to 2021, pandemic time, slowed government project processing. Medyo bumagal dahil pandemya. Environmental clearance and local coordination were completed. So, noong 2021, lahat na, 2020, 2021, nakumpleto na lahat ng clearance, saka yung local coordination, local government unit, nakumpleto na rin, completed. This year, ito naman, 2023, contract signing. Nyor, ito 2023 para ang contract signing, Nyor, anak ka ng kagwang. 2023, DPWH signed the civil works contract with China Road and Bridge Corporation. Buti pinagbigyan pa ng China ito because of Duterte dahil Davao po yan. Diba, mahal ng Chinese ang Davao dahil kay Tatay Digong. This officially moved the project from planning actual construction. Late 2023, nag-start yung construction. So ito po yung maliwanag po mga kababayan ko. Yung Bukana Bridge, under Duterte admin. Tingnan mo meron pa akong nakitang news dyan. May news pa. Oh, na yung bridge, yung Bukana Bridge na yan ay tingnan mo Davao City, galing sa Philippine News Agency po ito. The Chinese will build the cities of 1.5 billion Davao River Bridge Bukana project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte, anak ka ng kagwang bubuim. Ang utak ng lahat ng ito, mga Duterte, plano ni Vice President Inday Sara, agawin mo pa? Wala na silang wala na silang proyekto. So ito po ay maliwanag na pambubudol na naman. Ito ay Duterte admin, part ng Build program. Ang nagpondo, China. Anak kayo ng kagwang. Kung ako inchik, bibigyan ko ng proyekto ng inayupak na to. Galit nga sa amin. Binibira nga kami ng sa ASEAN Summit Ang liwanag ng tatak O anong tatak yan? Anak ng kagwang Davao Bridge, Bukana Bridge. Philippine, Chinese partnership. Tingnan mo. Sa tingin nyo ba kung ang Chinese government hingian ni Bongbong Marcos ng proyekto, tutulong kaya ang inchik? Sa ginagawa ni Bongbong ngayon na pamimersonal sa China,
at nagpapagamit si Bongbong sa Amerika? Di ba sinampal kayo kaliwat kanan ngayon? Ito ho yun. Maliwanag. Proyekto ng Duterte admin build program. Di napahiya kayo mga bobonistang tanganista. Galit kayo sa China. Gusto nyong digmain. Ginugulo ninyo, nagpo-provoke kayo. Tapos sasabihin ninyo, inaapi kayo ng China. Putang ino, binigyan ka pa ng tulay. Hindi pa utang. Libre lang yata ho yan, anak ng kagwang. Kasi nabasa ko dyan, hindi daw loan eh. Hindi natin alam kung anong usapan ho dito. Pero, under Duterte admin, pagdating sa funding, galing sa incheck. Tapos ngayon, pilit nyo angkinin, sabihin nyo, part ng bagoong Pilipinas, anak kayo ng kamuti, wala na pong maluloko ho ng mga Pilipino. Marami na pong nagre-rebat ngayon. Ito ho ang patunay na ang China, kaibigan natin, hindi kalaban. Bakit ba ang Amerika, may tulay ba na dinudunit sa atin? Wala. Pero ang China, ang dami na po. Meron pang Samal Bridge. Panahon pa rin po yan ng Duterte. Baka angkinin na naman ng mga animal. Tingnan mo, ginawa ng maayos, no? Pag makaproblema yan, sisihin Duterte. Natapos, inaangkin. Dito magaling si Bungit. Magaling mambudol, magaling manguto. Kung siguro, Philippine flag yan at saka American flag, baka maniwala pa ho kami na proyekto po ng Marcos admin kasi kaibigan man daw niyang Amerikano. Pero hindi man watawat ng Amerika yan. Watawat ng incheck, watawat ng China. Hindi pinagtatawanan kayo ng mga kritiko ho ninyo ngayon. Akala ko ba galit kayo sa China? Di ba mga bubonistang tanganista? Akala ko ba galit kayo sa China? So ngayon, puring-puri mo ang China. Inaangkin mo yung build program under Duterte admin na under bangag, bitter more. Wala kang proyektong ganun. Wala yan sa Blue Book ninyo, sa master plan. Economic master plan, infrastructure master plan under Marcos admin. Yan ay master plan under Duterte admin noong 2018 na ito ay sakop under build program. Yan ang maliwanag. So ngayon, angkinin nyo. Kaya ba makipag-usap ni BBM sa China patungkol sa proyekto? Ang sagot, hindi. Putang ina, pag-uusapan lang na mabigyan ng magandang, mabigyan ng parang freedom na mangingisda yung mga taga-Baho di Masinloc. Hindi nila magawa. Binugbumba lang ng tubig, hindi kayang kausapin ang incheck, binibira pa sa ASEAN. O ngayon, kaninong proyekto? Ang tanging makapagkausap lang sa China ay ang Duterte.